Good evening! Maganda at mapagpalang gabi po. I-flex ko lang ang aking garden. Mga kapatid, tingnan ninyo na kahit sobrang init ng panahon, yung mga plants talagang patuloy na lumalaki. Oh, grabe, napaka-amazing ano. So, habang nagdidilig kami ng Ate Tess, nangusap sa akin ang Panginoon, naalala ko lang ang church natin na parang tayo din, mga kapatid, na hanggat patuloy tayo na nagsusurrender sa Lord, na para mga plants na nag-o-obey lang tayo, na kapag tayo ay inilipat or tayo ay prinun or tayo ay pinutol or tayo ay diniligan, tayo ay nilagyan ng abono at pataba, or tayo ay nililiman, tayo ay nilagyan ng yung mga patibay na ganyan. Hindi sila nagko-complain. Alam nyo mga kapatid, kahit anong gawin ko dyan, na kung anong ilagay ko sa kanila, as long as alam ko, gaya ng Panginoon, alam ng Lord na ikabubuti natin, as long as alam ko na ikabubuti nila, hindi sila nagko-complain. Even nga minsan napapabayaan ko sila na hindi ko nadidiligan. O, tingnan nyo. But still, ang gaganda nila. O, grabe. Lalo na sa umaga pag nakita nyo yan. Sobra yung flowers nila. Yan. Kasi yung iba dyan, flowers lang. Nagbubulaklak lang sila sa umaga. But alam nyo naman kung gaano kainit. But look how they keep growing. As in, dito na kami kumukuha ng gulay. Kanina, nagulay kami ni Ate Tess. Lahat ng mga sili, mga alugbati, mga kamatis. Yan, meron kami ditong kalabasa. Andyan na lahat. Lahat andyan na. Parang si Daniel Padilla na andito ng lahat, And then, kung makikita nyo, ayan, Ayan, shout out sa aking, sa aking partner. Sa aking viewer daw. Kung makikita nyo dito, kanina pa namin pinagmamasdan ni Ate Tess itong isang napakaliit na talong na ito, Nilagyan ko na talaga siya ng patibay kasi mabubuwal na siya. Mula doon sa kanyang ilalim, mula dito sa ilalim, ang dami niyang bunga, Napakaliit niya. Just imagine kung paano siya namunga ng ganito. Ganyan. Hanggang doon sa kaila-ilaliman niya, ang dami niyang bunga. So, sasama namin yan sa ating gugulayin bukas. Hanggang dyan, may bunga siya. Kasi, ayan kung makita nyo. Kasi, andun lang yung surrendering nitong talong na ito. Nagsusurrender lang siya. Never siyang nag-complain sa kanyang gardener. Kasi, dapat ganyan tayo. Ganyan tayo sa Lord, ganyan tayo sa ating mga pastors, sa mga leaders, that whenever they are, taking care of us, sa pagtitake care sa atin, kasama yung pruning, kasama yung kung ano-anong ilalagay sa atin. Yes, minsan masakit, minsan maganda sa ating kalooban, but it's part of the journey. Tayo yung mga plants sa garden ng Panginoon, na kung saan tayo bilang mga naglilingkod sa Kanya, tayo ay magsusurrender sa kung ano yung ipinag-uutos ng Panginoon through our pastors and through our leaders. So, ang ganda, ganyan tayo. Kapag tayo ay nagkaroon ng full surrendering na katulad ng mga plants na ito, magbubloom din tayo katulad nila, that we will be able to stand kahit gaano kainit. Alam nyo kung gaano kainit na ngayon, mga kapatid, but look kung gaano ka-green dito sa amin. Kasi ako bilang gardener, I make it sure na kahit gabi, didiligan ko sila. At kailangan kong gumising na maaga kahit ayoko pang bumangon para sila idiligan. So, kung ako na isang makasalanan, kaya kong gawin dito sa mga garden na ito, sa mga halaman na ito, na hindi ko naman sila mga anak. Amen? How much more yung Panginoon, yung Ama na unang nagmahal sa atin, na ang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, how much more na hindi niya isustain ang ating lahat ng pangangailangan. 'Di ba? Sabi nga sa banal na aklat is, God will sustain all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So, if ako na isang makasalanan
nai-sustain ko yung pangangailangan ng mga plants na ito in order for them to live, in order for them to stand yung init ng panahon, how much more ang Panginoon na sobrang pinakamamahal tayo. Siya pa ba ang hindi mag-supply ng lahat ng ating pangangailangan? Siya pa ba ang hindi mag-sustain ng ating mga kalakasan na kinakailangan sa panahon na katulad nito na kailangan natin na madarang sa init? As how God was with Meshach, Shadrach, and Abednego, 'di ba? Hindi niya pinabayaan yun, sinamahan niya yung tatlo, hindi niya pinatay ang apoy, but then sinamahan niya yung tatlo in order for them not to get burned, hindi sila makonsume ng init. So ganun dapat tayo, dapat meron tayong buo at matibay na pananampalataya sa ating Panginoon na kailanman hindi niya tayo iiwan at pababayaan. As I am seeing these plants, nakikita ko yung mga KOK, KOH, KOR, and all other churches, how they stand, na nagpapatuloy sila nagpapa-correct sa kanilang mga pastors, at higit sa lahat, patuloy silang naglilin doon sa understanding na nagmumula sa Panginoon, na patuloy silang nagpapasakop sa Panginoon, because as long as we are surrendering, as long as we are staying, dwelling under the shadow of the Almighty, this is yung product, yung the good, long life, amen, salvation. So wala kagaya ng mga plants na to, they don't complain. They just have this faith, they just fully surrender into what the gardener is doing to them, because they fully know na ang gardener hindi sila bibigyan ng anything na makaka-harm. But still, kung makikita nyo, meron diyang mga damo, and pinapababayaan ko na lang sila kasi 'di ba, in due time, in the harvest time, sama-sama na lang, sabay-sabay silang i-harvest, but merong paglalagyan, of course, yung mga damo, and of course yung mga plants talaga, of course they will be replanted, so gaya din natin. So let us also remember that in gardening there is planting, of course there is pruning, and there is plucking, So naalala ko lang talaga ang ganda ng mensahe ng Panginoon habang nagdidilig kami ni Ate Tess dito. And I wasn't able to talaga napigilan yung sarili ko na mag-share ng kung ano yung nagrema sa akin while nandito kami sa labas ngayon. I think it's past 12, And sabi nga sa Psalms 91, as how Moses experienced yung pag-iingat ng Panginoon, that he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Amen. So just like these plants, that they just dwell and they just abide, hindi sila nag-complain. Let us have that kind of faith. Let us have that kind of surrendering, like plants into their gardener. And like the churches, our gardener, our good shepherd is Christ. Amen. So we will stand kahit may mga pagsubok, kahit may mga ganitong init, let us always believe in our heart. Let us always have that faith na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. So isang mapagpalang gabi uli. Ate Tess, nasaan ka na? Sa ating lahat, and see you all mga kapatid sa gawain ng ating Panginoon bukas. Maraming salamat. God bless. Good night.